Hi mga B! Another gala na naman tayo for today. Ni hao sa inyong lahat, lalo na sa mga nandito sa Taiwan. Kaya samahan nyo kami sa aming glamping experience dito sa Miaoli. On the way na nga kami papunta sa Miaoli at naisipan kong i-video tong dinadaanan namin. Nakaka-proud lang sabihin na isa ang Taiwan sa napakaganda at napakalinis na lugar. And finally, nandito na kami. 1 hour and 45 minutes ang biyahe namin from Tan sa Taichung. Pagpasok nyo nga sa information, may ibibigay sa inyo dyan papel para fill upan nyo at ayan yung check-in, check-out na oras. Maaga nga kami ng 15 minutes niyan kaya pinaghintay muna kami dito dahil 3 PM pa naman yung check-in namin. Kung pupunta kayo dito, kailangan nyo ng reservation. Mga 1 to 2 months before magpa-reserve na kayo dahil fully book sila lagi. Ito nga tent na nakuha namin, last reservation na to kaya hindi kami nakapamili. Pagpasok ko nga, nakita ko na agad tong aircon. Kaya sa mga gustong pumunta ng winter or summer, don't worry kasi hindi kayo maiinitan or lalamigin. May provided din silang hair blower kaya hindi nyo na kailangan magdala ng maraming gamit. May mini electric pan din dito sa kabilang side kaya hindi kayo maiinitan. Sa loob ng isang tent, meron silang 2 bed. Good for 4 person yan. Kaya kung gusto nyo ng groupie, okay lang, kasyang-kasya ang 4 na tao. Meron na rin silang provided na toiletries kagaya ng toothbrush, disposable face towel at saka yung bath towel. Pero kung gusto nyo na magdala ng in your own, okay lang. Meron din silang mirror at 2 bottles of water. Ang cute nga ng upuan nila. Pagka-check-in nyo nga dito, meron na agad silang pa-welcome afternoon tea. Kaya sa mga nagugutom, meron na silang naka-ready agad na pagkain. Kaya tara, samahan nyo kami. Naka-ready na nga yung pamerienda nila dito. Meron silang 2 drinks, yogurt ata yan, at saka milk tea. Serve your own dito, kaya kuhain nyo na kung ilan yung kaya nyong kainin. Meron din silang grapes, saka tomato, at 2 magkaibang flavor ng cake. May cookies and candies din dito kaya kuhain nyo na kung ilan yung gusto nyo. Ang cute nga din ang design nila dito. Nakakatuwa nga kasi pagdating nyo palang pagkain na agad. Dahil kanina pa ako nagugutom, 2 na agad yung kinuha kong cake tsaka yung prutas. Ganon din kay Peter. Gutom na nga ako ng mga oras na yan kasi almusal konti lang nakain ko. Mamaya-maya mag-iikot-ikot na din kami. Pagdating nyo nga dito, hindi kayo maboboring dahil marami kayong activities na pwede nyong gawin. Pwede kayong mag-KTV nandito sa second floor. Meron din silang electric mahjong, merong 2 table. Good for 4 na tao yan ang pwedeng maglaro. Meron din silang CR dito sa taas, hindi nyo na kailangan bumaba. Napakalawak nga dito sa second floor at saka pwede kayo mag-stay kahit ilang oras nyo gusto hanggang gabi. Dito nga sa second floor, mas makikita nyo yung magandang view sa baba. Makikita nyo ang Nissan River. Ang ganda nga niyan, lalo na kapag gantong panahon. At syempre, ang pool na pwedeng paglaruan, lalo na ng mga bata. At syempre, hindi mawawala ang pa-heart namin ni Peter sa inyo. Salamat sa panonood sa vlog namin. Mahaba pa nga yung oras namin kaya tumambay muna kami dito sa may KTV. 4 PM pa kasi yung next activity na gagawin namin mamaya. Ito yung activity na gagawin namin ngayong araw. Gagawa kami ng handmade fluid doll. Ikaw yung mamimili kung anong kulay na gusto mo. Kompleto sila sa mga gagamitin. Meron ding disposable na apron para hindi magkaroon ng kulay yung damit nyo. Ang cute nga ng mga bear na yan. Mamaya, kami na mismo yung magkukulay. Ituturo din sa inyo kung paano nyo i-mix color by color. Hindi kasi siya pwedeng pagsabay-sabayin lahat ng kulay. Mag-iiba daw yung texture niya. Seryoso nga kami dyan ni Peter. Inabot din kami ng 30 minutes mahigit bago namin natapos. Ngayon patutuyuin na namin at bukas babalikan na lang namin. Ito na yung mga natapos ng mga kasama namin. Ang gaganda nga din ng kulay. At syempre ito yung sa amin. Kulay green saka orange. Ang cute nga nila. 6 PM pa nga yung dinner namin kaya sabi ko mag-video muna kami. At ayan nga, muntik pa niya ako itumba. Ang kulit talaga niya. Pero sobrang thankful ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng isang mabait at mapagmahal na asawa. Nag-ikot-ikot na nga din muna kami kasi mahaba pa yung oras and nakita ko nga tong isang American style carriage tent. Pwede nga daw mag-picture dyan. Sobrang na-amaze nga kaming dalawa dyan ni Peter kasi ang ganda talaga sa loob lalo na pag binuksan niyo yung ilaw. Kaya sa mahiling magpicture dyan, dito pa lang mauubos ng oras nyo. At syempre hindi pa huhuli ang Disney princess nyo, kailangan may pa-flower pa ako dyan. Ang kagandahan nga dito sa Jungle Glamping, pwede kayo mag-celebrate ng private events kagaya ng birthday proposals, company party, outdoor weddings, or other activities. Pwede nga din kayo mag-barbecue dito, may mga naka-ready na sila na pwede nyong gamitin.
And hindi niyo na rin kailangan magdala ng maraming mga tables kasi may mga nakaredy na dito. May mga upuan na rin sila at kasyang-kasya ang maraming tao. Magkahiwalay ang CR ng mga babae at lalaki. Meron na din silang hair blower dito, cotton buds at other supplies. Sa bathroom area, provided na rin yung shampoo and shower gel kaya pwedeng hindi na kayo magdala. Ang linis nga ng CR nila dito, pati sa mga lalaki. 5,800 NT nga ang binayaran namin dito. Sulit na sulit siya kasi pag check-in nyo pa lang, meron na silang afternoon tea. Saka gagawa din kayo ng handmade fluid doll. Napakaganda nga sa lugar na to, marami kayong activities na pwedeng gawin kahit hanggang gabi kaya hindi kayo maboboring. Magdi-dinner na nga kami at nakaset na yung mga pagkain per table. Pero kung groupie kayo, pwede kayong mag-request sa camping area na iset yung table para sa inyo para magkakasama pa rin kayong kumakain habang nagkikwentuhan. Ito nga yung food namin, meron silang hot pot at saka yung fish. Feeling ko nga hindi namin mauubos to kasi ang dami. Nag-request pa nga kay Peter ng isa pang rice dahil nagutom talaga ako at saka masarap yung food nila. Sobrang dami nga na nakain ko, nakadalawang rice ako at busog na busog talaga ako niyan. Mukha na nga akong buntis. Pagkakain nga namin ng dinner, bumalik na muna kami dun sa tent namin. Tumambay lang kami sa labas. Nakalimutan nga din namin bumili ng mga kutkutin. Kaya kung pupunta kayo dito, wag niyong kalilimutan bumili ng mga cheese curls o snacks na pwede niyong kainin. 9:30 PM nga, bukas na itong minibar nila. Pwede na kayong umorder ng iba't ibang drinks. Ayan, may mga beer sila, soft drinks at saka yung cocktail. Umorder din pala kami ni Peter ng 2 drinks at saka ito yung pa-late midnight snacks nila. Pika, 起来啦，Pika. Good morning! Ang agang magigising ni Peter, antok na antok pa ako niyan. Yung katabi kasi naming tent, may kasamang baby. Iyak na iyak siya kagabi kaya hindi rin kami nakatulog ng ayos. Sinilip ko na nga agad ang labas at ang sarap talagang gumising kapag ganito ang mabubungalan mo, fresh air. Mga tulog pa nga ata yung mga katabi namin, maaga pa rin kasi. Magbe-breakfast na nga kami dyan at pagka pa nga yung mga mata ko, gusto ko pa talagang matulog. 8:30 AM nga, pwede na mag-breakfast hanggang 10:30 AM. Meron silang inihandang egg, hotdog, ham, gulay at saka tinapay. Pwede din kayo mag-request ng floating breakfast pero sasabihin nyo agad na mas maaga para ma-prepare agad nila. 10:30 AM nga, mag-check out na kami. Maaga nga ang alis namin kasi may pasok pa kami mamayang gabi kaya sabi namin ni Peter, uwi na kami ng maaga. See you sa susunod naming video. Bye-bye!